Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong magkukomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito po nga ikatlong isinampang impeachment daw po sa ating Vice President mga tambay. Ang mga nagsampa po ng impeachment sa Vice President mula una, pangalawa at pangatlo ay puro po yata puro salot ng mahigit 50 years sa ating bansa. Hindi kaya? Pakinggan po natin ay ikatlong impeachment, mga bayan, sa pangunguna po ni De Lima, mga bayan, at mga madre at si De Lima, ang grupo po nila. Ito po, at komentuhan po natin. Sinampahan naman ng ikatlong impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, may express report mula po sa Batasang Pambansa, si Marian Enriquez. Marian, sino itong grupo na naghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara? Yes, siya pasado alas 12 nga ng tanghali nang dumating yung ikatlong grupong naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yung mga complainant pinangunahan ng mga pari at grupo ng mga abogado. Sila rin yung third group na dati nang naghain ng reklamo laban kay VP Sara noong December 2024. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, and other high crimes ang mga grounds for impeachment sa reklamo. Dahil yan sa umunoy funder at malversation mula sa maanumalyang paggasta ng nasa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd sa ilalim ni VP Sara. Kasama rin sa kanilang reklamo ang testimonya ng umunoy bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ang nag-endorso ng ikatlong reklamo, si ML Party List Representative Leila De Lima. Pakinggan natin yung kanilang pahayag. We have witnesses, we have documents to prove that the Vice President violated her oath. She should be removed from office for culpable violation of the Constitution, for betrayal of public trust, for bribery, graft and corruption, plunder, and malversation. It's an improved version noong mismo na mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, as signed and endorsed by more than one-third of the members of the House. Sigurado rin po ako, just like the second complaint, napapasa ito sa stage ng pag-determine ng sufficiency in form and substance and hanggang doon din sa pinakadulo ng proceedings sa House, which as I said is yung pag-evaluate na ng mga ebidensya kasi sasagutin nga yan, papasagutin ang respondent, si VP Sara, kapag pumasa na sa determination in form and substance. Aabangan na lang natin kung kailan ito mare-refer. Yan po mga tambay, nakita nyo po, pagka po kay Vice President, wala pong tanggi-tanggi. Dire-diretso po ang impeachment, ang pagsampa. Pero po pagka kay BBM, yung ikatlong impeachment po na hinain po nila Atty. Topacio, nila Atty. Torion, nila Mike Defensor, at marami pa, na napakarami pa. At kasama pa si Cathy Binag na may dala-dala pong ebidensya na naka-USB. Naka-USB pa yung Cathy Binag, pero hindi po nila tinanggap. Mga bayan, ganyan po katindi ang politika po sa ating bansa. At alam naman po natin yan, kung sino po talaga yung mga magnanakaw sa ating bansa umano, ay kailangan pong protektahan. Kasi po pag naupo po si Vice President Sara Duterte, lahat po sila halos ay baka magsitago. Baka pati po itong grupo na ito sa pangunguna po ni De Lima ay baka po mabalik ito umano ulit sa kulungan. Katulad po nung isa, si Kerwin Espinosa. Hindi ba si Kerwin? Naging mayor at ngayon yata ay nakakulong na. Yata sa Cebu dahil may kaso rin po yata sa pagtsugi o pagpatay. Hindi po ba? Nakita nyo po yung mga salot po sa lipunan, yung mga nagpahirap sa ating bansa. Sila po ngayon na namamayagpag, naghahari na naman sa ating bansa. Umano! Pero mga tambay, ito po bang si De Lima? Ano po ba credential nito? Ano po ba nagawa nito sa ating bansa? Meron din pong history ito eh. Di ba? Pinababalik din po ng COA ang mga pera na hinawakan po nito. Lalo-lalo po nung siya ay DOJ secretary pa. Hindi po ba?
May mga pera din po pinababalik ang COA dyan eh. At ibalik tanaw po natin yung mga issue rin po niya, mga kabayan. Katulad po sa kanyang pagkatao, mga kabayan. At kung ano mga bansag-bansag na ayon mismo sa kanyang mga bodyguard at driver na naging kalaguyo pa yata niya, mga kabayan. At meron po silang mga ugnayan. Kaya po yung mga nagsasampa po na impeachment, katulad po niyan, mga madre, pare, unbelievable. Itong mga madre, pare, hindi mo na nakita yung massive, systematic, sindikatong korupsyon ng binagoong Pilipinas, mga congressman, mga senador, palasyo, umano, isang damokal, trilyon, daan-daang bilyon, wala lang sa kanila. Samantalang i-impeach mo, confidential fund ng DepEd. Alam naman natin kung saan ginamit ni Vice President yung confidential fund niya ng DepEd. Hindi po ba? Para wakasan ang mga makakaliwang grupo na humihikayat sa ating mga anak sa mga eskwelahan, lalo-lalo sa mga high school, sa mga college, sa mga elementary. Di ba? Kaya nga po ginamitan ng confidential fund ng DepEd ng Vice President para po matapos na po sila at makita na at malaman na lahat ang mga mukha nito. Kaya po gigil na gigil ang mga taong ito dahil sa kanila po ginamit ang confidential fund ng Vice President. Hindi po ba? At ito po, alalahanin po natin mga tambay, ibalik tanaw po natin si Junel saka si Ronnie Dayan. Balik tanaw nga natin mga kabayan. Sandali. Okay. Yung sinasabi ni Sebastian, ano ba ang tawagan niyo yung Secretary de Lima? Ano tawag sa'yo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa'yo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kayo ni Secretary de Lima, sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Yan Okay. po. Yan po si Junel, mga tambay. Napakalalambing po ng tawagan. At ito pa po isa mga tambay. Balik tanaw din po natin yung pag-ibig na hindi daw po sinuklian ng pag-ibig. Mga bayan, balik tanaw po natin. Ginoong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito ay dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, pag-ibig ko at wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din ang pag-ibig. Ginoong Dayan, Mga bayan, yung relasyon po pala ni Dayan at ni De Lima ay yung bawal na relasyon po nila. Bawal po kasi yun dahil pamilyadong tao po si Dayan. May pamilya po siya. Minahal daw po ni Dayan ng husto, pero hindi naman daw po sinuklian yung kanyang pagmamahal. Ginamit lang siya. Parang ganun po lumalabas. Umano. Ginamit lang siya ni De Lima. Kasi baka ipinagpalit yata umano kay Junel. At marami pa po yan mga tambay na issue, di ba? Nagsasayaw, nagko-concert sa bilangguan. At nahandyan pa sila, issue nila si Sebastian, umano. Mga bayan, ganyan po talaga eh.
Dahil nga po nagkaroon po tayo ng gobyerno na iba po pala ang tatahakin na landas. Hindi po pala ang landas na kabutihan ng ating bansa at kabutihan ng ating mamamayan, kabutihan ng mga Pilipino, kabutihan ng ating mga anak, mga kabayan. Alam po ni Bonget kung saan po ginamit ang confidential na hiningi ng Vice President. Ito po ay ginamit talaga ito sa mga anak natin para protektahan. Hindi po ba? Yung sinasabi ko, sa kanila po ginamit yung confidential fund na yan. At yung confidential fund na yan, may batas po yan. Kung yung confidential fund ni Vice President Sara ay gustong-gusto nila kalkalin, pero yung iba ayaw nilang kalkalin. Katulad ng malalaki, 4.5 billion, ayaw nilang kalkalin. Inimpeach nga nila pero binasura nila agad. Ganyan po katigide. Alam naman po natin yan. Yan po mga bayan, alam na po natin ang layunin po ng mga grupo ng mga salot umano para lang po pabagsakin ang matino at magbibigay po ng mabuti at pagbangon muli ng ating bansa. Ang Vice President po kasi ay diretso po ang kanyang paglilingkod. Focus po siya sa ating bansa. Focus po siya sa problema ng bansa. Focus po siya sa pangangailangan ng mga Pilipino. Pero itong grupo na ito, saan po focus itong mga ito? Focus po ito, puro po sa pangsariling interest lamang nila. Dahil nga po, napakayaman po kasi ng Pilipinas. Real talk. Mayaman po ang Pilipinas. Kaya nga lang po, pinaghahati-hatian lang po nila umano ang yaman ng Pilipinas. Pati po ang ating mga minerals, mga yaman ng ating bansa. Ang nakikinabang lang po ang mga oligarkiya, mga politikong gahaman. Nahandyan pa mga gahaman na makakaliwa. Mga gahaman na malalaking mainstream media umano. Gusto po nilang pagharian ng ating bansa. Kaya ayaw po nila sa Duterte. Kasi po pagka Duterte po nanunungkulan, hindi po nila kayang maghari sa ating bansa. At nakita po natin yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Halos lahat po sila ay kailangan sumunod sa batas at magbayad ng tamang buwis. At kinontrol din po ni dating Pangulong Duterte ang mga negosyo nilang illegal. Hindi po ba? Pati po mga mining. Dahil alam naman po natin, pati po ang simbahan umano ay meron din pong stock. Meron din po silang, isa rin po yata silang stockholder ng mga mining umano. Hindi kaya ang simbahan? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya tinatamahan din kaya ang mga negosyo nila? Nagtatanong lang. Yan po mga kabayan, talaga pong minamadali na po nila. Minamadali na po nila kasi maiksi na po ang panahon nila. Kailangan na po talaga nilang pabagsakin. At inip na po dyan ang Senado sa pangunguna po yata ni Tito Soto. Yang impeachment na yan. Hindi po ba? Kaya lang, mga kabayan, hindi naman po tangat, bobo at gago mga Pilipino. Kaya lang naman po ito nag-uubra. Itong ganitong klaseng gobyerno sa panahon natin na ang korupsyon ay pinoprotektahan pa. Protektado pa ng mga senador at congressman ang korupsyon na massive, systematic, trillion, daan-daang bilyon. Pinoprotektahan nila dahil sila po ang mga involved umano at ang napakasakit po na nangyayari sa ating bansa. Pati po ang ating mga men in uniform. Wala pong nakita na grabing korupsyon at pati paggamit ng pulburon ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate ay wala po silang nakita. Unbelievable. Only in the Philippines. Maraming salamat po mga tambay. Yan po, kompleto na po ang mga salot. Napagkikita na po natin ang mga salot umano. 3 na impeachment na puro salot ang nag-file ng impeachment complaint umano
sa dito sa ating Vice President Sara Duterte. Alam na this. Ingat-ingat po kayo mga kabayan at ingat-ingat din po ang ating Vice President at ang pamilya Duterte at ang ating dating Pangulong Duterte ay maingatan po sila sa kapahamakan. At ganoon din po tayo, maingatan po tayo sa kapahamakan. At syempre po mga kabayan, thank you po sa inyo sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, si Tatay Nick ng Canada, Gay at Chena, kay Balance Vision TV, kay Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, kay Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Thank you po sa mga biyaya at sana po lagi po kayo maingatan sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po at God bless po sa atin lahat. God bless po sa inyo mga kabayan. Taste lang po tayo at hindi naman po sila forever diyan po sa kanilang mga posisyon. At darating din po ang araw at panahon at oras na sila naman po ang sisingilin ng mga kasamaan nila. Lalo po ang batas, ang tamang proseso ng batas. Dapat ang masunod. Hindi po yung sakim po sa batas at sa pera at kapangyarihan. Paalam po mga tambay. Bye-bye.